Straight from the Department of Agriculture, Regional Field Office No. 5, San Agustin, Pili, Camarines Sur. Alamin ang mga bagong impormasyon, proyekto, pulisiya, teknolohiya at mga kaganapan sa agrikultura sa Bicol. Dito lang sa Umasenso Online. Isa sa mga banner programs ng Department of Agriculture ay ang Organic Agriculture Program na naglalayong palaganapin ang organikong pamamaraan ng pagsasaka sa buong bansa upang maibalik ang sigla at yaman ng lupa nang sa gayon ay mas mapataas ang ani at kita ng ating mga magsasaka. Layunin din ng Organic Agriculture Program na mabawasan ang polusyon, maisalba ang kapaligiran sa pagkasira, mapigilan ang pagkaubos ng ating likas na yaman, at maprotektahan ang kalusugan ng ating mga magsasaka kasama na ang mga mamimili. Layunin din ng programa na matulungang makatipid sa imported farm inputs at maisakatuparan ang ating minimiting kasapatan sa pagkain. To all Bicolanos, I enjoin you to watch the Day Region 5 social media program, Umasenso Online, every Monday at 10 a.m. via their Facebook page, Department of Agriculture, Bicol. Be updated on the program, new policies and technologies in agriculture. Kilalanin din natin ang mga magsasakang umaasenso sa agrikultura sa Bicol dito sa Umasenso Online Season 2. Maraming salamat po. Sa ating minamahal na mga magsasaka at mangingisda, sa mga provincial at municipal local government units, provincial agriculturist, city and municipal agriculturist, agricultural extension workers, sa mga katuwang natin sa pribadong sektor, business sector, other key industry players from the different levels of the value chain, civil societies, state universities and colleges, and other government agencies. At sa ating Agricultural and Fishery Council sa regional, provincial at maging sa city at municipal levels. Maraming salamat po sa patuloy ninyong pagsuporta sa ating mga programa dito sa kagawaran ng pagsasaka upang mas mapaangat natin ang kabuhayan ng mga magsasaka at mangingisda at ang buong sektor ng agrikultura sa rehiyong Bicol. Ngayong taong 2023, samahan niyo pong muli kami sa pagpapatupad ng mas pinalaki at pinalawak na mga proyekto upang ating makamit ang masaganang agrikultura tungo sa maunlad na ekonomiya at pagsisiguro na may pagkain sa hapagkainan ng bawat pamilyang Bicolano. Maraming salamat po. Nagbabalik ang Umasenso Online. Bilang pagsisimula sa pagdiriwang ng Organic Agriculture Month ngayong Nobyembre, ang kagawaran ng pagsasaka sa pangungunang National Organic Agriculture Program ay nagsagawa ng paglulunsad ng 9th Organic Agriculture Month na may temang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK, na ginanap sa Quezon Memorial Circle, Quezon City, nitong ika-10 ng Nobyembre ngayong taon. Pinangunahan ito ni National Organic Agriculture Program o NOAP Director Bernadette San Juan. For Philippine agriculture to be sustainable, it needs to be self-sufficient and not dependent on imported inputs. We must strive to find ways to produce, especially inputs, using our own resources. By promoting the use of on-farm inputs, organic agriculture has lower production costs. With lower production costs and premium prices for organic produce, OA can provide higher income for farmers. Dagdag pa niya, dahil kabuhayan ang sentro ng selebrasyon ngayong buwan, ang National Organic Agriculture Program ay naglunsad ng 2 programa. Ang Organic Agriculture Livelihood Program na sa kasalukuyan ay may 64 na benepisyaryo at ang Youth Scholarship Grant on Organic Farming
sa pakikipagtulungan sa Agricultural Training Institute. Sa kasalukuyan, mayroon itong 143 youth scholars. Samantala, nagpaabot naman ng kanyang mensahe sa isang video message si Senator Cynthia Villar. Aniya, mas mainam ang pag-produce ng mga organikong produkto dahil naibebenta ito ng mga magsasaka sa mas mataas na presyo, higit pa kung ang mga ito ay organic certified kumpara sa mga conventionally produced agri-products. Ang nasabing paglulunsad ay dinaluhan ng higit sa 500 kalahok na binubuo ng mga Organic Agriculture Program officials at organic practitioners. Naroon din sina Director Remelin Recoter ng Agricultural Training Institute, Dr. Gina Nilo, Bureau of Soils and Water Management Director, mga opisyal ng National Organic Agriculture Board, Regional Organic Agriculture Program Focal Persons, at Regional Information Officers ng DA Regional Offices. May ilang mga organic practitioners at farmers cooperative ang nagdala at nagbenta ng kanilang mga produkto sa 2 araw na exhibit tulad ni Maricel Base ng Pulangi Organic Calamay Muscovado Producers and Farmers Associations mula sa Albay at Pecuaria Development Cooperative mula sa Bula, Camarines Sur. Bilang pakikiisa sa pambansang pagdiriwang ng Buwan ng Organikong Agrikultura, idinaos ng Kagawaran ng Pagsasaka sa Bicol ang 9th Organic Agriculture Month Celebration noong 20 ng Nobyembre ngayong taon. Ginanap ito sa loob ng Central Bicol State University of Agriculture o CBSUA sa Barangay San Jose, Pili, Camarines Sur sa pakikipagtulungan sa Agricultural Training Institute at CBSUA. Dinaluhan nito ng humigit kumulang na 200 mga agriculture advocates, practitioners, estudyante at mga kinatawan ng katuwang na ahensya at universidad sa Bicol. Panauhing pandangal sa nabanggit na pagtitipon si Bureau of Agriculture and Fisheries Standards Organic Agriculture Division Chief Jovi Shapnao Calleja. Pinuri niya ang DA Bicol Organic Agriculture Program sa pangunguna ni Regional Organic Agriculture Focal Person Adelina Losa sa mga nakamit nitong tagumpay sa pagpapatupad ng programa sa rehiyon. Aniya, ang 9th Organic Agriculture Month Celebration ay pagdiriwang ng sama-samang pagkilos tungo sa mas malusog at likas kayang kinabukasan. Kabilang din sa nakiisa sa pagtitipon sina DA Bicol Regional Technical Director for Operations Luz Marcelino, CBSUA President Dr. Alberto Naperi, at Agricultural Training Institute Regional Training Center 5 Center Director Elsa Parrot na nagpaabot din ng kanilang mensahe. Tampok sa 9th Organic Agriculture Month Celebration ang Natural and Organic Trade Fair na sinalihan ng 9 na mga kooperatiba, grupo, kabataang magsasaka na nagsusulong ng organikong agrikultura at ng DA-ATI at CBSUA Organic Agriculture Center. Iginawad naman ng DA BAFS ang Certificate of Accreditation as Participatory Guarantee System Organic Certifying Body sa Camarines Norte Federation of Cooperatives ng Vinsons Camarines Norte sa nabanggit na okasyon. Ito po yung matagal po namin inaantay para po yung aming mga family farmers na sinusuportahan po ng Camarines Norte Federation of Cooperatives ay matulungan para mas mapataas yung antas po ng kanilang kabuhayan sa pamamagitan po ng pagbibigay ng tatak na organiko sa kanilang mga produkto na magsisilbi pong kanila pong daan para po mas ma-level up po yung kanilang mga products at makakuha po ito ng mas mataas na presyo po sa ating merkado. Asahan niyo po yung aming taus-pusong pagtulong po sa inyo para itong advokasya ng organic agriculture is mas maipalawak. Dagdag pa rito, ipinamahagi ng DA Bicol Organic Agriculture Program at DA-ATI ang Youth Scholarship Grant na nagkakahalaga ng tig 150,000 piso sa 10 Organic Agriculture Youth Scholars sa ilalim ng programang Youth Scholarship Grant on Organic Farming. Kabilang sa kanila sina Diosdado Colyat Jr. ng Barangay Pinit, Ocampo, Camarines Sur at Leo Galgal ng Barangay Carolina, Syudad ng Naga. Farming is the way of life and farming is teaching. Farming is enjoying how to live, how to grow, and educate. Sana po maging successful ako, maging successful kami, lahat kami ng mga grantees sa mga aming mga enterprise. And hopefully sa ATI Bicol po, sa mga susunod pang scholars ng YSGOF Scholarship Program. Sa agriculture, hindi mo kailangan ng malaking budget. At naniniwala po ako na okay sa OA. Tinanggap naman ng 5 nanalo sa Kabataang OA Quiz Bee ang kanilang premyo mula sa DA-ATI.
Itinanghal na kampiyon sa nabanggit na patimpalak si Kian Eric Ganza ng Sorsogon State University na nanalo ng 10,000 pisong papremyo. Wagi naman sa ginanap na Organic Agriculture Master Chef Cook-Off sina Jerome at Jeneline Estacio ng Vianis Farm para sa kanilang inihandang merienda na pinakpro kamote spicy. Tumanggap sila ng 10,000 pisong premyo mula sa DAATI. Nagbahagi rin ng kanilang karanasan at mga natutunan sa paggamit ng organikong pamamaraan sa pagsasaka, sina Jose at Rosini Obligacion, may-ari ng Joros Farm sa siyudad ng Ligao sa Albay. Nagpasalamat naman si CBS-UA Organic Agriculture Center Director Lily John Casimiro sa lahat ng nakibahagi sa okasyon. Aniya, patunay ito sa pagkakaisa ng lahat upang higit na mapaigting ang advokasya sa organikong agrikultura sa rehiyon. Ipinagdiriwang ang Organic Agriculture Month tuwing buwan ng Nobyembre alinsunod sa Proclamation No. 1030, Series of 2015. Tema ng pagdiriwang nito ngayong taon ang Kabuhayang OA, Kinabukasang OK. Kabuhayang OA, Kinabukasang OK! OA sa OA! Uy, si Miss Bea! Mga ka-farmer, mga ka-fisher, kada 10 taon ay nagsasagawa ng Census of Agriculture and Fisheries ang PSA. Para saan ba, Miss Bea? Kailangan pa ba kami dyan? Oo naman! Responsibilidad natin na lumahok sa census upang masiguro na lahat ay maging bahagi para sa pagtugon sa mga hamon sa sektor ng agrikultura at pangisdaan. Kaya bawat boses, mahalaga. Simula Setyembre 2023, ang mga enumerators ng PSA ay mag-iikot sa mga kabahayan at barangay hall upang mangalap ng impormasyon ukol sa mga nasabing sektor. Huwag mag-alala, ang lahat ng impormasyon na ibabahagi sa CAF ay mananatiling confidential. Bea Alonzo po, sumusuporta sa CAF. Kaya't mga ka-farmer at ka-fisher, ating suportahan ang census ng bayan. Ka-farmer, ka-fisher, tayong ida! Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom ng short gestation o short cycle crops arog kanunggo, mani, asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Aprovitsaran an alternate wetting and drying AWD method asin low-cost drip irrigation system LDIS. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Maggamit ng organikong pataba kanganing mamantener ang kalidad kan daga. Sa paroy, pagtanom ng variety na drought-tolerant o dai nangangaipon ng dakol na tubig asin early maturing arog kan NSIC RC 438, PSV RC 10, NSIC RC 440, asin NSIC RC 480. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi, maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Nagbabalik ang Umasenso Online. Good morning mga ka-Umasenso. Nandito po tayo ngayon sa Pecuaria Development Cooperative sa Bula, Camarines Sur. Kakapanayam natin ngayon si General Manager Alejandro Mora. Sir, good morning. Good morning, ma'am. Isa po kasi ang PDC sa mga malalaking kooperatiba na benepisyaryo ng National Organic Agriculture Program. Sila po ay nakatanggap ng rice color sorter na nakakalagang 2.5 million mula sa National Organic Agriculture Program. Sir, bakit naman kayo nag-request ng rice color sorter? Ano po ba yung mga produkto na pinuproduce ng PDC sa ngayon? Ang produkto po ng Pecuaria Development Cooperative ay po ang organic rice. Kumbaga, ito yung mga pigmented rice. 4 na variant po ang rice namin: black rice, red rice, pink rice, and brown rice. Ito pong mga variants ng rice na ito, sa pagkakaalam ko po, organic certified siya? Yes, ma'am. Organic certified po. Organic certified po kami ng OCCP. Kaya po kami nag-request ng another colored sorter kasi po doon sa quality na rini-required ng marketing arm ng Manila. Ang sabi po ng marketing arm, hindi po 100% na pag sinabing black ang nili-deliver namin noon. So ngayon po, nang dumating po yan dito sa
Pecuaria Development Cooperative. So malaking tulong po ang naitulong niya kasi 100% po yung quality na bibigay. Pag itim, yun po talagang tulong ng sorter na ito. Bilang patuloy na suporta sa mechanization program, ang Organic Agriculture Program ay namamahagi ng mga makinarya sa mga kwalipikadong asosasyon. Kasama din sa tulong ng Organic Agriculture Program, ang mga tulong technical at financial sa third-party certification. Sa ngayon, meron na po tayong 73 third-party certified organic farms sa buong Bicol na natulungan ng Organic Agriculture Program. At isa po dito ang Pecuaria Development Cooperative. Yung mga produkto naman po ng PDC, saan po minamarket? So ang produkto po ng Pecuaria, ito po dinadala sa Manila, tatlo po ang marketing arm namin. Yung isa, FSDC, ito po yung Federation ng mga Cooperatives, yung Glowcorp, and yung Sunnywood. Ang Sunnywood po, ang mga produkto po nila nasa SM, Robinson, nakikita ko rin po sa Yesiano. Ito naman po sa Glowcorp, makikita natin sa LCC, makikita po natin sa Pure Gold, and lahat ng mga mall po sa tabilog ng Pilipinas. Mga ilang po ang napoproduce ninyo sa isang buwan? So, sa Manila po, tatlong marketing arm, one truckload po, 25 tons, so times 3, 75 tons po per month. And then sa local po, LCC at sa walk-in, dito sa showroom namin, another 20 tons, so almost 95 tons per month. Ang farmer po sa ngayon, inaabot po kami ng 82 farmers and 373 hectares po. Wow. Dito po yan sa Camarines Sur. Hindi lang sa Bula? Ang coverage po niyan is Libmanan, Pamplona, San Fernando, Bula, Ocampo, Tigaon, Goa, Nabwa, and Batu. Plano po ng management at ng board, palakasin o mag-expand, magkaroon ng maraming marketing arm para po habang umasenso po ang kooperatiba, may naibabalik naman po kami sa mga membro. Sa ngalan po ng Pecuaria Development Cooperative, kami po taos-puso nagpapasalamat kay Director Rodel Tornilla ng Department of Agriculture Region 5 sa mga support group, sa AMAD kay Ma'am Nini Losa, May Rodriguez ng Operations, and sa RAID, kami po nagkapasalamat sa lahat. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po Sir June sa pagpapaulak at pagpapakilala muli sa PDC, sa ating mga manonood. Good luck po sa inyong bagong negosyo at hangad namin ang more success for the Pecuaria Development Cooperative. Maraming salamat po. Salamat din po. Maging handa, may El Nino man o wala. Magtanom ng short gestation o short cycle crops, arog kanunggo, mani, asin soybean. Ipuan ang crop rotation method para makalikay sa mga peste. Aprovitsaran an alternate wetting and drying AWD method asin low-cost drip irrigation system LDIS. Magtipon ng tubig uran. Maglaag ng mulch sa palibot ng tanom gamit ang ata o bunot ng nyog. Maggamit ng organikong pataba kanganing mamantener ang kalidad kandaga. Sa paroy, magtanom ng variety na drought tolerant o dai nangangaipon ng dakul na tubig as in early maturing arog kan NSIC RC 438, PSV RC 10, NSIC RC 440, as in NSIC RC 480. Ipa-ensure ang tanom sa PCIC para makalikay sa pagkalugi. Maapektuhan man kan sobrang init ang sa indong mga pananom. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol.
Nagbabalik ang Umasenso Online. Tunghayan natin si DA Regional Information Officer, Ma'am Lovelia Guarin, sa kanyang panayam sa ating Asensadong Paraoma. Magandang umaga pong muli mga ka-agri. Nandito naman tayo ngayon sa Santo Domingo, Vincents, Camarines Norte. At binisita po natin ang Maligat Integrated Farm. Ito po ay isang 6-hectare area na ATI accredited learning site at partner na din po ng TESDA sa pag-implement ng scholarship program in organic agriculture. Ang Maligat Integrated Farm ay miyembro ng Talisayon Multipurpose Cooperative na kasama po sa Camarines Norte Federation of Cooperatives. Libutin po natin ang Maligat Integrated Farm, kasama po ang aming napakabait at gwapong tour guide, si Sir Jeric Ilan. Napakapalad po natin ngayon dahil kasama natin si Sir Abel Yander, Farm Operations Manager ng Maligat Integrated Farm. Good morning, Sir Abel. Good morning, ma'am. Oo. Kailan po na-establish ito, itong Maligat Integrated Farm? Since 2016, bali na-acquired ng aming bossing itong Maligat Integrated Farm sa other owner. So, nag-start na din siya ng development nitong area. So, ang unang dinevelop niya ay ang nagsimula kami ay sa farm. So, start doon sa manukan and also yung mga high value crops. Bakit organic agriculture yung talagang sinimula ninyo ni Sir? So, ang dinedevelop ni Sir nung aming big boss ay ang health benefits kung papaano igawin ang organic plants dito sa kanyang area. Paglibot-libot natin, ang nakita natin ang dami-daming crops po. Ano po yung mga crops na tinatanim ninyo all through sa isang taon? Well, kami ay multiple croppings. So, based dun sa scope ng certification namin sa BAPS, bali ang nakalagay sa aming crop production ay ang lettuce, ampalaya, kalabasa, okra, and tomato, then sili, and then pipino, corn, and also rice. So yun yung aming bali 9 commodities yung aming certified na as organic vegetable as a organic. Yun namang mga livestock, meron din kayong certified? Yes, meron din kaming certified na livestock. So bali una ang aming inire-registered talaga noon ay yung swine production and also small ruminant like goat, sheep, and also yung aming organic chicken. Paano ninyo, sir, na sustain yung pagpapalaki dito sa mga animals na ito na ang feeds ay hindi pala kayo kumukuha sa labas, kayo mismo yung gumagawa? Yes po. Nung una, ma'am, bali talagang hirap kami ng mga materials on how to produce organic feeds to feed the livestock. So bali talagang medyo hirap kami paano makalap yung aming mga materials. So nung matukyan namin na nakapag-produce kami ng mga materials para sa organic, para makuha namin yung ratio and proportion ng aming mga ginagawang feeds para ma-supply namin sa aming mga animals. Kaya pala meron na din kayong mga tanim na corn? Yes po, inumpisahan namin ang corn para po hindi na kami maghanap pa kasi ang part ng Maligat Integrated Farm based sa Philippine National Standard ay hindi pwedeng kumuha kami sa other lot or sa other place. Kailangan yung mismong produce raw materials or para gawin namin feeds. Mismo yung produce mismo ng Maligat Integrated Farm. Ay yung yung mga silage, ano pong ginagawa ninyo para maging pakain siya sa mga hayop?
Yung silage namin, bali Corn silage corn ba yun? silage ma'am yun. Then yung napier, ginagawa din namin. So may area kami talaga na yun ay para sa isa silage lang namin. So yun ay shredder namin. Pag shredder namin, also aalsan yung moisture and then ilalagay yun sa isang lagayan na walang hangin para ma-ferment namin yung mga grasses na yon para tuloy-tuloy siya na hindi masisira. And after that, pagdating ng patag-ulan na, pareho ngayon, nakaipon na kami ng aming silage para yun ang isustain namin sa aming mga animals. Ano pong sinasama doon sa silage pag pinapakain? Well, sinasama lang namin doon ay ang molasses and also a little amount of salt para ma-preserve lang namin o ma-ferment lang talaga yung aming... Tapos sa ano pong particular animal binibigay yun? Binibigay namin, ma'am, yun sa goat, sheep, and also carabao and cattle. Horse? Horse, may ibang feeds po. Ang horse talaga namin ay cut and carry yung iba. Ganon din yung aming animals na nandito sa loob. Yan naman pong mga poultry, anong binibigay? Parang nakita ko may gumagawa din kayo ng sarili ninyong pellets, yes feeds. Po. Yes po. Yung poultry, ma'am, simula po nung time na ang poultry namin, bali gradually yung aming feeding process noon kasi yung chicks namin ay from hybrid to native, yung way of feeding. So kaya yung part namin ay gradually yung aming feeding process na magiging organic na din siya. Kaya same as nung nakita ninyo, as a free-range yung aming mga chicken. Sir, parang marami din kayong mga affiliations ngayon. Ano po? Para kagaya sa ATI, accredited learning site na din kayo. Yes po. And yung pong technical vocational schools? Yes po, ang TESDA. Yes po. Paano po magiging, ano pong mga ina-accept ninyo dito mga scholars? Pwede bang mag-apply dito sa inyo? Yes po. Pagka kung ano po ang ma-i-offer sa amin o ma-i-load sa amin ng TESDA, yun po ay ginagawa namin na interviewin yung mga bata kung sila ay qualify na pwedeng pumasok sa aming scholarship program ng TESDA. Ano pong particular course yung ino-offer dito? For example, yung organic agricultural production. Yun lang po yung aming course sa ngayon. Yung NC2? NC2 po, Organic Craft Production NC2. Tapos pag halimbawa po gusto kong mag-apply dito, may tirahan din? Dito na din sila tumitira? May times po na medyo malayo talaga. For example, from Santa Elena, Kapalunga, ino-opera namin sila, dito na sila mag-stay. Kasi kung ikino-compute kasi namin, yung daily expenses nila from there to sa town nila, so bali... so ano po, magbabayad sila sa accommodation? Binibigyan po namin sila. May times na according to my boss, na sabi ni boss, sige, i-free natin yan. Kasi isang pareho natin yan noon na isang mahirap lamang para maramdaman nila, ma-aspire nila yung, nag-aspire sila na makatapos. Ilan po ngayon yung scholars ninyo dito? Actually, yung scholar namin sa ngayon ay 11 lang yan. Bali, yun ang na-load sa amin ng TESDA. Pero may nauna na pong mga nakatapos dito? Yes po, may nauna na pong nakatapos na yung iba ay na-employed na din, yung iba nagpa-practice na din ng organic agriculture. Aside from being a learning site for organic, ino-offer nyo din po ito bilang ecotourism destination? Yes po, naka-offer po ito sa public, but sa amin hindi kami gasinong nagkukuhan about sa Facebook, but ang promotion namin... But you are open to public? Yes po, open po siya sa public. Marami pong mga amenities pag nakapunta po kayo dito. Maraming swimming pool and yung magagandang mga animals nila po. Yes pwede po yun i-tour? Yes po, opo. Pwede pong i-tour para malaman nila kung ano-ano yung mga difference ng livestock, ng chicken or horse. Kasama po yun sa aming amenities.
Ilang hektarya po ba itong inyong ecotourism destination? Well, ito pong nasa loob natin ay 5.7 hectares. So, yun po ay not totally fully developed. Yung organic rice and other crops po ay ilan? Nasa 3 hectares lang po yung naka-registered na organic rice. Opo. Yung sa organic rice po namin is 4.5 lang po. Ay, 4,500 square meter lang po ito. Ano pong particular na ito rice? Ito po yung nung nauna po ang nakatanim dyan is red blondie rice. Ngayon, pinalit na namin ang black rice. So, lahat po naman dito sa loob, itinatanim namin ay colored rice. Colored. And then, saan po napupunta? Minamarket nyo ba? O yes po. Marami din pong walk-in na pumupunta dito. para bumili? Para bumili. Pareho ng mga health conscious na. So, dito sa amin, pumupunta para bumili ng colored rice. And then, yung aming mga vegetable. Ang lettuce po ninyo, all year round yung production? Yes po, all year round po yun. Tuloy-tuloy lang po. Once na nabungkal na yung, na-harvest na yung isang flatbed, automatic yun, i-cultivate ulit para sumingaw. And after a week, lalagyan na yun ng fertilizer. And after 5 to 7 days, transplant na ulit noong mga nakaprick na sa whole na seedling ng lettuce. Meron din pong mga gagandang mga koi at saka yung mga gagandang mga yes fish. po, kasama po yan sa kwan dito. Ang attraction. Ang kinukuan po ng mga guests natin dito, yung kakaibang ambience naman ng mga makikita nila dito o yung mapapakiramdaman nila dito sa Maligat Integrated Farm. Magi-enjoy talaga ang buong family. Yes po, opo. Aside from halimbawa magsiswimming, meron pong mga cottages and mga rooms kung mag-overnight? Yes po, meron po. Ang cottages po namin, bali mayroong big cabana and small cabana. And also, once na gusto po nilang sila ay mag-overnight, kung willing sila ay mag-rent ng rooms, iyan po yung aming mga rooms na pwedeng rentahan ng bawat guest namin. And also, the participants coming from ATI, dyan po sila nagre-rent ng kanilang mga rooms, lalo-lalo na sa kanilang participants. Yes, and nabalitaan ko po nag-hold din kayo ng mga parties dahil napakalawak ng inyong covered court. Yes po, opo. Ilan po ang capacity nun? Ito pong aming whole covered court. Ang capacity po niyan ay nasa 500 persons. Kayang-kaya po yan dyan sa loob na yan. So, and also, yung hindi lang kaya ng aming accommodation, kasi ang accommodation namin, more or less 70 persons lang yung kaya namin na i-accommodate in one night. Yung dito pag anong mga ibang pwedeng gawin pag nag-overnight kami, ano pang pwedeng gawin ng mga bagbarkada? Meron videoke? Videoke, okay. Once na pwedeng maglakad-lakad sila kasi every block of defense meron po yung solar. So on then kung gusto nila para malibang sila, pwede silang mamingwit. Meron din tayong mga tilapia dito. Yung hapagkainan na nasa ilalim ay yung may tilapia. Okay. Pwede po silang mamingwit doon para sila yung malibang. Ang mangyayari, may rent noong rod and also yung mahuhuli mo doon ay papaluto mo. Titimbangin muna yun ng hilaw bago mo ipaluto para makuha natin kung magkano yung ipipay noong customer. And also, meron din kami ditong horseback riding. Ay, wow. Pwede silang sumakay sa kabayo. And also, meron din kaming ATV para iikot sila dito sa loob. Pero yung kailangan may guide. May guide. Yung horseback riding, pwede mag-solo o may... Pwede pong mag-solo, but yung hinete, nakasunod din na kasakay din doon sa isang kabayo. May kasi nakasunod na isang kabayo. Para alam nung hinete, kasi susunod yung kabayo dun sa isa,
Yun yung hiniti na sipol lang nung aming ano dito, caretaker nung kabayo, ay sumusunod na yung ating kabayo. Galing naman. Tuhunan niya yung sabi sa atin ay tuhunan niya yung kabayo. Magkano po yun pag horseback riding? Ang per hour po namin dito is 400. Ikot lang po yun dito sa area ng Maligat Farm. Mababait naman po yung mga kabayo. Yes po, hindi naman po ilalabas yun kung hindi talaga trained. Meron po kami diyang 4 na kabayo na trained na, pwedeng lagyan noong kalesa and also yung sasakyan na mag-isa. Every other day po, sinasakyan po yan ng aming mga... para mabait, para sanay sa tao talaga. Masanay sa tao. Yung ATV po, paano naman yun? Saka magkano? Yung ATV po, ang promotion po namin yan ay half hour ay 350 per half hour. Ikot lang din po. Kahit saan na pumunta dito? Dito lang po sa loob. Meron po lang tayong way na talagang dapat itakbo lang yung... Kasi may times na maraming naliligo, medyo mayroong nagtatanaw-tanaw dyan, baka matalang tayo ng pagpapatakbo ng ATV. Ay pumunta sa swimming pool. Pumunta sa swimming pool. Yun po yung natin. Kaya once na nagtakbo po sila sa unang round, meron po silang guide na kasama. Ay pwede din mag-dart and billiards? Pwede po. Marami po tayong amenities dito. Libre po yan? Meron po yung kaukulang per hour na bayad. Pagpapasok naman po, magkano yung entrance? Yung pasok po namin, 120 lang po yung aming singil sa adult. Maghapon na yun? Maghapon na po yan. So yung ang binibigay po namin, yung 5 years old below, ay free po yun. Wala po yung bayad. Then sa senior citizen, meron din kaming diskwento sa senior citizen. Okay. Pwede magdala po ng pagkain? O meron kayo ditong ina-offer? Pwede pong magdala ng pagkain. Ang inano po namin, kung siyempre ito yung pool, pwede silang magdala ng pagkain. Hindi naman namin sila pinagbabawalan. Pero kung gusto nila i-cater namin, isa-serve namin, pwede din na i-order sa amin. Paano po kayo magko-contact ng mga nanonood po sa atin na interesado pong pumunta dito sa Maligat Integrated Farm, dito po sa Binsons? Well, meron po kaming page, Maligat Integrated Farm Incorporated. So, yun po yung... Pwede po kayong i-message doon? Pwede pong i-message. Meron pong mag-re-response doon sa inyo once na kayo ay nag-message. Dapat advance booking po, sir? O pwedeng walk-in ngayon? Much better po yung advance booking kasi may times na kung alin yung kabana na nagustuhan ninyo, dati nang nakabook yan. Kasi kung darating kayo ay yun yung gusto ninyo tapos nakuha na ng iba, ay medyo masasala tayo ng scheduling noong per kabana. At dahil po tayo ay organic farm, ano po yung mga paalala natin sa ating mga prospective clients na pupunta dito? Ang inalo lang po namin dito ay yung pagpapapasok ng mga plastic materials, ng mga hindi mga nabubulok, yun po ay pinagbabawal na namin sa gate pa lang. For example, yung mga plastic, kung may dala silang plastic, ay iwan na nila sa labas. Kasi yun yung sanhi ng nagkakaroon ng hindi maganda sa part ng environment ng ating area. At saka very particular talaga po sila sa kalinisan. Kung pupunta po kayo dito, wala talagang makikitang kalat. Dinedevelop na po namin yon nung simula pa nung 2020 na ako yung dito. Dinedevelop na po namin yung no plastic waste dito sa area. Ako, sir. Salamat po ng marami. Yes po, yes po. Pagpapaunlak po na makabisita kami dito sa napakagandang ecotourism destination area po dito sa Binsons, Camarines Norte. Yes, maraming salamat po ma'am sa nais pong magpabook sa Maligat Integrated Farm. Maligat Integrated Farm lang po yung aming Facebook account. And also kung nais po ninyo ng cellphone number ng
farm operational manager para po kayo ay mas mapadali yung inyong part ng booking. Ang aking phone number ay 0977-697-9547. Yes. Thank you, sir. Yes, ma'am. Magandang balita para sa ating mga magniniyog. Alam niyo bang maaaring madagdagan ang inyong kita sa pag-i-integrate ng kakao at kape sa inyong lugan? Ito ang proyektong Coconut-Based Cacao and Coffee Enterprise Development Project sa ilalim ng Coconut Farmers and Industry Development Plan na ipinapatupad ng Department of Agriculture High Value Crops Development Program sa pakikipagtulungan sa Philippine Coconut Authority. Layunin itong gawing makabago ang industriya ng pagniniyog sa bansa upang mapataas ang kita ng mga magniniyog. Para sa dagdag na impormasyon, makipag-ugnayan sa DA Bicol sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Isa ka pa rin ba sa mga magsasaka nagtatanim ng 100 to 150 kilo ng bini ng palay kada ektarya? Alam mo bang bukod sa mas napapagastos ka ay mababang kalidad ng palay ang iyong aanihin? Kundi ng 40 kg na dami ng high quality inbred o certified seeds na rekomendado ng DA sa bawat ektarya. Makakatipid ka na, makakasiguro ka pang 85% nito ay tutubo o higit pa. Maaari ito sa dalawang paraan ng pagtatanim, transplanting o kaya direct seeding. Para sa inyong mga katanungan, makipugnayan sa DA Bicol, kaya bisitahin ang DA Regional Field Office sa San Agustin, Pili, Camarines Sur. Nagbabalik ang Umasenso Online. Magandang umaga pong muli mga ka-agri. Nandito naman po tayo ngayon sa Daet, Camarines Norte. At dito po, nandito po tayo ngayon sa isang certified organic farm sa Barangay Pamurangon, Daet, Camarines Norte. Ito po ang Baluso Farm Integrated Institute Incorporated. Ang Baluso Farm po ay bukod sa pagiging organic certified by the OCCP, ito din po ay compliance sa GAP or Good Agricultural Practices. Ang Baluso Farm din po ay isang LSA accredited or learning site ng ATI, ng Agricultural Training Institute RTC5, accredited din po ng TESDA bilang School for Practical Agriculture, and now they are accepting enrollees for Organic Agriculture NC2. Welcome to Baluso Farm. I'm Kimberly Baluso and I'm also one of the co-owner of Baluso Farm. So aside from being a singer-artist, I'm also a farmer, a young farmer that being awarded as one of the Young Farmers Challenge and Agri-Pinay beneficiary. Kasama po natin ngayon ang ilaw ng tahanan ng Baluso family, si Ma'am Anisha Baluso. Mas kilala siya sa tawag na Mami Ani. Yes. Good morning po, Ma'am. Good morning din po. At paano po nagsimula itong Baluso Farm? Ang Baluso Farm po ay nagsimula po ng as in a family consumption na pwede kaming makapagkain lang po namin. At kami po ay nagtatanim para sa pampamilya lang. Way back ano pong taon? 2008-9. Tapos kayo pong mag-asawa, ano pong mga trabaho ninyo? No? Ako po talaga nasa ano ako, as by profession po, I'm a social worker. But dahil nga po ang social worker ay laging walang pera, nag-engage po ako negosyo. Pero po yung heart ko pang social worker. Kaya po ibinigay din itong lugar na to para may magamit. So with that, yung pong aking pagka-social worker life ay dito ko na po na naibuhos, na-expose. Opo, kaya po yun. Paano po kayo nakapag-simula? Yung umpisa, ano po yung ilang hektarya? Ito po talaga, it's only 1.3 hectares, but unfortunately po, dahil nga may creek po kami along the perimeter lines, so I think 1.2 na lang po siya. Pero sabi mo po kanina, yung sabi mo po nagsimula kayo na
kubo pa lang? Wala pa? Before po, wala po kami kahit kubo. So, nagtitent po kami dito. Lagi kaming camping. So, since po na kami po ay nagsisimula ng magtanim, wala po kami mapaglagyan ng aming mga garden tools. So, nagpagawa po kami ng isang maliit lang na pwede namin malagyan ng aming mga kailangan pag-garden. Wow, imagine po sa tent lang sila, Ma'am Annie, nagsimula sa kanilang farm. Pero ngayon po, napakaganda na ng kanilang farm na marami na pong narating. Ano po yung mga naging accreditation na po ninyo? Up to this time po, pero po nag-start po kami ng learning site. So, with the help ng Department of Agriculture, Region 5, kami po ay nagkaroon kami ng mga trainings through Agricultural Training Institute. And then, kami po ay lumalahok din ng Gawad Saka as a farm family. So, doon na po namin na naipapakita na hindi madali ang mag-farming. So, nag-start po kami 2 plot, isang pechay, mustasa at labanos. Pero kahit sabi po hindi madali ang farming, parang love na love po ng family ninyo ang farming. Pero po dito rin nabuo ang bonding and the relationship of the entire family. Since na nagsimula po kami dito para magkaroon po ng face value yung aming farm, ako po yung nagbebenta ng aming mga extra products na hindi lang pagkain namin, ini-introduce ko po yung aming pagsisimula kasi dito ng pag-agrikultura kasi po organiko. So, linalabas ko po, kaya po yung aming business permit nito is Baluso Farm. So, yung Baluso Farm po, nagsimula na sa aming mag-asawa, siya yung nasa production, ako po yung nasa marketing. Ano po yung mga dati, yung mga commodity na tinatanim niyo dito? Bahay kubo. Yung lahat ng nandun sa kanila? Bahay kubo, pakbet, chapsoy. At tapos, later on, naging ano po kayo, certified organic by the OCCP? Ngayon na lang po yun. So, nauna po sa amin ay yung GAP, Good Agricultural Practices. So, yung pong OCCP, yung Organic Certification Center of the Philippines, late lang po, ngayon lang March 2023. Wow. Pero po yung aming GAP, nag-renew na kami. Opo, nakapag-renew na po kami ngayon taon. So, nauna po yung aming GAP at doon po namin nasaksihan na yung pagiging GAP ay dire-diretso na po yung aming practices at a matter of choice kung gagamit kami ng chemicals or yung synthetic or yung organic talaga. Since po na ang advocates po ng aming farm ay pampamilya na ibinebenta din namin sa aming mga kaibigan, so we practice the organic system. Bakit po GAP at organic? Kasi po yung GAP, nakita ko po yung sa regulatory ng pagiging good agricultural na nandoon po yung environmental friendly na nakikita nila yun na you protect, you are not just only farming but you are protecting the environment. And then the quality of the products and then the klase po na kinakakain mo sa pamilya. And also yung health of the people po. Na yes, ilan po pala ang employed mo dito na nakatulong po sa farm? Ang regular po naming employed dito, the entire family, 5. 3 anak at kami mag-asawa. So, since po na kami po ay mag-anak na, para po magkaroon po ng sabi nga po niyan, involvement ang bawat isa. So, talaga po palang whole family po ang involved. Yes po. So, kumbaga po ay by influencing at pinapakita mo through example yung pagpo-farming na ganito. So, ngayon po, since 5 na kami, nakasama na yung 3 mga anak,
at hanggang apo. So, lagi po kami certified ng SecReg na kami. Kung dati po doon ay trade in industry, sole proprietor, ako lang po yun. Ngayon po at 5 na, so incorporate na kami. So, yung po panganay ko, siya po yung nagtitrain ng organic agriculture. Ano pong pangalan niya? Si Marjan F. Baluso. So, siya po yung TM, Agripreneur in C4 ng farm. So, nagiging ano din po siya, teacher na dito? Siya po talaga ang in-house trainer. Ay, wow, galing. Po. And then, pag practical po, siyempre si Papa niya, ang aming CEO. Yes. Siya po ang on the ground. So, ngayon po, yung aming SecReg, Baluso Integrated Farm Institute Incorporated. So, yung dalawa pong mga beautiful girls, ano nila? Yung pong dalawa, si Miss Kim, yan po ang registrar. Yan po ang pagdating sa TESDA, siya yung processing officer. The talent, in-house. Kailan pa po kayo nagsimulang mag-accept ng enrollees dito? Almost 2017. Wow, ang tagal na pala. So, marami na pong nakagraduate dito? Marami na po nakagraduate at mga nasa ibang bansa na, karamihan. At yung iba po, yung mga parent na. So, yun na din po yung ginagawa nila. So, kumbaga po, naka-transfer na po kami ng knowledge na pinamamana din nila sa kanilang mga anak. Galing naman. So, yung pong pangalawa ko, si Miss Christine, siya po yung consultant. Si Miss Tin. Sa agriculture din po siya? Hindi po, mga nasa bangko po yan, Metro Bank yan. Pero sabi ko... Sa finance? Yes po, finance po. At siya po yung tagahanap ng aming mga partnership. So, nagko-collaborate po siya. Nag-attend din po ng mga training na related na pwedeng ilagay dito. Organizer ng mga grupo. That's why po meron kami ditong organization ng mga millennials. Wow. At siya po ay isa sa board of director doon. So, yung Samahang Likasaka na under din po yan na pinag-train ni Marchan at ni Mr. Eduardo Baluso pag on the ground. At yan po ay mga walang trabaho talaga as in. So, ginawa din niya po na into association. So, yung Samahang Likasaka. Ano po yung mga tinitraining? Ano pong mga courses offered dito? Yung pong complete in situ ng organic agriculture. And then yung pong fertilizer, concoctions, ano yung mga nilalagay doon sa mga halaman na walang lason. So, yan po yung mga inaaral po dito. And then the organic, ano yan, yung vegetable, how to produce a healthy vegetable. And then the ruminant, how to raise a small mga goats, pag-alaga yes ng goats. Po. And then the chicken. And then the yun po, marami pang mga inline din sa pag-agriculture na ano po yung gusto na pwedeng edible. Okay. Mga edible plants. Ilang months po ang duration ng isang para makakuha ng NC2 certificate? Okay, so sa NC2, mga ano po siya, 29 days. Dapat ano po ang nangyayari doon sa 29 days? Pag nag-assessment po sila, complete organic NC2. May lecture, may hands-on? Yes po, opo. On the ground talaga. Opo, assessment. So, paano po makapag-apply yung mga interested po na mag-undergo ng training din po dito? Sa lahat po na nais pong kumuha ng organic NC2. So, yung pong Baluso Farm ay nagbibigay po din po. Mayroon kami mga scholarship na nag-sponsor. Doon naman po sa may mga hindi na pwede doon sa scholar. Mayroon din po kami nung may payments. Okay po. Kasi yung may mga work po. Yung scholar po sa TESDA?
Opo, under TESDA. Kasi, sa TESDA po nag-a-apply? Kami sa amin na din po. Opo. Kami na po ang kumukuha ng estudyante. So, yung pong assessment, may assessment center. In the near future, siguro kaming assessment center na. Okay. Yun po. So, paano po kung halimbawa ay ayaw nang mag-apply through scholarship sa TESDA, kung magbabayad na lang dito? Pwede naman po. It depends po doon po sa klase po nung kukunin pong Kung yung complete in situ, ang nakakaalam po niya, siyempre, yung si Mark dyan. And then, at the same time, may po kasi ito may restaurant. So, may mga caterings din. So, yung pinaproduce po dito ang yes po, yung restaurant ninyo? Opo. So, ito po, kaya namin naisip itong ilagay na lugar na to as for event place. So, ang tao po pag nag-ipon-ipon, lagi ang inaisip, masarap na pagkain. Sa mga Pilipino po talaga. Kaya po pagkain. dito, yung aming nais na i-present ay yung farm to table. So, yung aming pong produce, yun di po ang lulutuin. At sinimulan na po namin yan dito. Na by booking, through booking, advance lang. Huwag yung walk-in. Paano po magpabook dito po sa siguro po mga a week before na magbubook. Tapos po anong klase ng gusto nilang yung kakainin nila na nandito sa farm. So, ino-online naman po yun ang mga anak ko. And then, our area, mayroon po kami 2,500 mahogany tree na siyang bumubuga talaga. Nagbibigay ng hangin dito, kaya po malamig. So, bago po makikita nyo po yung mga fruit-bearing trees, so, yan po yung mga nandito sa loob. Then, we have the anahaw tree for serve ng bufferson. Parang sa ganun po, yung pong pag nag-spray po yung nasa rice field area, hindi po, mayroon pong nagsasalong. So, yan po yung mga bufferson namin na in between may mga plants pang iba. Napakaganda naman po talaga ninyong may mga din pala, may mga flowering. Mayroon po kami mga ornamental plants, and then lahat po dito for sale na. Kasi po since po na we are already certified organic and GAP, ay hinahanap na po nila yung aming mga financial statement na paano talaga makikita na we are productive farm. So, ang nakita ko po dito na marami ka talagang gagawin. So, ito pong mga ito, the cattleya, the orchids, we have that part. And then, itong pong mga ornamental plants, mamimili na lang. So, nagpo-post din po ang mga anak ko. Okay. Thank you, ma'am. Thank you very much po. So, sa inyong mga pagbabalik dito, siguro dadagdagan namin yung mga ready na mga kasi po hindi na madali yung magpabuhay ka ng mga plants. Kahit po yung mga kasi po yung ating soil is already dead. But in this farm, kami po mismo yung nagawa po ng mga organic soil with fertilizer. So, yan po yung mga itinuturo din dito sa loob. Kaya po, makita nyo naman yung aming mga plants. Yan po yung mga sample lang. Pero po, marami kaming nadodoon sa loob. At marami pong nai-influensyahan na through that. Kaya yung pong mga sabi nila mga walang trabaho. So, wanted yan ang Baluso Farm, yung walang trabaho. Marami pong gagawin. Na mag-training dito? Hindi lang po training. Hanap buhay na agad. Kaya yung naghahanap ng trabaho, hanap buhay, para mabuhay. So, Baluso Farm is looking for that. Kami po ay nagtitrain. Meron po kaming pre for training. At immediately po, pag nag-produce ka po ng mga ganyan, ang dami na po baga binebenta. Kahit po yung mga malunggay plants dati noon, cuttings po baga pero po ngayon mahirap na po yun mapabuhay, maitanim. Kaya po nag-start po kami seeds.
Ay ma'am, doon po sa, di ba, nung nagsimula yung Russia-Ukraine war, nagmahal yung fertilizer. Kayo po bilang organic practitioner, paano po kayo noon naaapektuhan sa paggawa ng fertilizer? Sa amin po, hindi na po napansin yung balitang yon. Yung po lahat na yun na nagiging problema ng mga farmers ay tungkol po sa fertilizer. Kaya po, dito sa Baluso Farm, we are inviting everyone na mag-aral. Inaaral po. So, nasa ating mga kapaligiran, ano po yun talagang tamang gagawin for fertilizer. Kaya po, kahit po ngayon, ang problema po talaga ng mga farmers ay yung fertilizer. But for us, hindi po kami affected nun. Kasi kami po mismo ang gumagawa. Katulad po dyan sa may part na yan. Yan po, mga dry leaves. Akala mo siya basura. Pag nilagyan mo po yan ng mga iba-ibang klase, may mga plastic, basura na talaga siya. Pero sa amin po, that is a materials, one of the ingredients na paggagawa po ng fertilizer. So, kaya po dito, mahigpit talaga yung dito po sa amin na basura mo, iuwi mo. Kasi po, lahat, bawat area po nito, kinakailangan po yan. Ginagamit po namin yung fertilizer, pagkain ng hayop. So, may mga area lang yung nilalakaran ng tao. So, hindi pwede yung bakit po yung smoking is not allowed. Kasi po yung filter na ilalim po yan sa lupa. So, napipenetrate po yung water flow. So, yung amin pong tubig dito, 80 meters below the ground. So, kung yung pong bawat filter ng sigarilyo, hahayaan yan dyan, ay di, papunta po yan sa ilalim. So, kung may mga plastic, ay ano din po yan, lason yan. So, dito po, bawal po talaga pong bawal. Kaya yung mga bagay na yan, katulad yan, kung mga leaves po, maganda po yan na gawing fertilizer. So, yan, inaaral din po yan. At nagigay po yan kabuhayan. So, ang isang sako, may 500. Ay, ano po yung fertilizer po na pinagbibili ninyo? Ano po yan? Made yan po sa Baluso Farm. So, may mga ano po yan, mga nutrients na hinahalo-halo. So, there is an animal manures like yung bakit kami po nag-organic chicken, raised chicken, and then the ruminant. So, we have also the cow. So, masyado po kaming particular, yung pong mga pagkain ng aming mga hayop, kami din po yung nagpo-formulate ng pagkain nila. And then, dito din po nakatanim sa loob, yung pong mga forages. Talagang siguradong organic? Yes po. Kasi po, mahirap po magsabi kang organic kapag wala ka pong materials na yung pagkain po nila. Na hindi pwedeng bilhin po sa labas? Opo. So, ang una po namin ginawa dito, kami yung nagtanim sa loob. Dito na namin pinaformulate. Yun po. Kaya at integrated farm po ay merong ruminants and yung po livestock and the crops. So, pagdating po sa crops, mga high value crops kami. Kasi before po, yung bahay kubo lang, na simpleng bahay kubo, may talong. Pero po, nung nakapag-train kami ng palayamanan system, na-challenge po kami how to produce a more production. So, kung magbebenta ka ng kilo ng talong, 80 pesos, magkano yung value noong broccoli and cauliflower? So, yan po yung ini-integrate namin. So, yun naman pong pakbet ay nalagay din po kami kasi po may naghahanap din. So, along the area. So, ganun po yung sistema. And then, we integrate. Kaya po, diversified. So, lahat po yun nagagamit. And then, nagpapalit po kami ng, every now and then, nagpapalit po kami ng landscaping. Hindi naka-permanent. Ma'am, ito naman pong may itong threat ng El Nino. Paano naman po kayo naghahanda para sa El Nino? Okay po. Yung pong sa El Nino, first thing first, we pray a lot. And then, kung may 3 po kaming area ng lugar,
nagpagawa po kami ng mga rain collection. Yung rain collectors para po kahit pa paano, meron kaming maiipon na tubig. Mayroon pong ipon na tubig. And kami po ay grateful sa lugar na to kasi po mayroon siyang sariling bukal. Kaya po yung tubig namin dito, deep well, pero po kahit malalim, mayroon po kaming source. Pero still po, itinuturo ko din sa lahat, bata man, matanda, na kumuha ka lang ng tubig na gagamitin mo, yung sakto lang, yung kailangan mo lang. Huwag mag-aksaya. Ngayon, kung may nasusobra, ilagay mo sa halaman, magpapasalamat na yan sa'yo. Yes. Okay, dapat po talaga ngayon nagtitipid po ang lahat sa tubig. Ano po talaga, dapat po gamitin ng tama. So, integrated na, ini-integrate kahit po yung education. So, ini-integrate din kahit yung mga plants para po nagtutulungan. So, ang nakita ko pong values, kahit po sa halaman, may sistema na. So, yung halaman, may katabi siyang halaman, kapag siya ay nauhaw, merong magpapainom sa kanya. Kasi meron po mga watery producing plant. So, hindi niya kailangan. Example po. Like for example, yung pong dragon fruit, watery plant. So, pag... Pero hindi kailangan diligid. Hindi po, kasi watery na siya eh. Pag nasusobran po siya ng tubig, nagkikreate siya ng mga fungus. So, yung pong plants na watery plants, itatabi mo yung laging kailangan niya maraming tubig. Pagtatabihin yung Opo, yun po watery pinagtatabi. Opo. Kaya kung napansin nyo po, yung aming buffer zone, anahaw. And then we have also the kakawate. We have the ornamental cypress, ganun. So, nakasiksik siya pero nagtutulungan sila. Kaya kung sa tao, yung being together, na mayroon kang pakialam, kaya may malasakit ka. So, yan po yung nare-relay ko at yun din po, doon din po ako kumukuha ng naibabahagi ko na simple na pag tiningnan mo yung halaman, paano siya nangangailangan, sinusupply ng iba. So, sa tao, madali pong magturo kapag nakikita nila, pag pinakita mo, ano po ito, itong plant? Simpleng tanong na, ano po ito? O, basta't kako ha, pag itinuro, dati nagtuturo talaga po ako ng ano po ito, ituturo mo doon. Kasi po may farm tour kami. Ngayon po, since po na for sale na, ang natutunan ko po ay ipakita mo lang yung lahat ng kagandahan ng mga halaman and then magpunta ka doon sa hold area or training area, doon mo ituro. Ako, ang dami natin natutunan ngayon kay Ma'am Annie. Ay ma'am, last na po, ano na lang po yung maipapayo nyo sa ating mga farmer para sila ay mag-go into organic. Okay po. So, ang pagiging pong pag-o-organic ko ay iniimbita ko po na ito po ay hindi siya madaling trabaho. Pero po, ito po yung ang unang magbe-benefits ito. Kapag bakit tayo dapat maging organic, tayo po magbe-benefit mismo. Opo. Yung family at yung health ito natin. Pong, opo, yung health po natin. Sa organic po, siguradong hahaba po ang ating buhay. Ay, thank you ma'am. Okay thank you po. very much Thank po. you po. Nice meeting you po. Opo. Thank you. Nice meeting you din po. Mga dapat gawin bilang paghahanda kung sakaling sumabog ang bulkan. Maghanda ng mga supply kit tulad ng flashlight, whistle, tubig, sapat na pagkain, face mask, blankets, sturdy shoes, damit o jacket, power bank, radyo at ekstrang baterya, pera, tools tulad ng wrench, pliers and screwdriver, can opener, maps, cellphone and charger, duct tape, and waterproof containers. Makipag-ugnayan sa municipal agriculturist hinggil sa posibleng kakailanganin sa mga taniman. Magpasigurong magparehistro sa Philippine Crops Insurance Corporation sa mga bago pa lamang na tanim. Palaging makinig sa radyo or sa TV para sa mga updates.